Meron tayong delivery papuntang Pampanga ng Motor Vagabond base, same day delivery. Tam. Ganda oh. Ganda, quality. Quality. High quality. High quality. Beautiful makinarya. Beautiful machine. Ano? Ano hindi pa nata-testing? Yun, buti na lang alam mo. Boss Nixon, nandito na yung unit mo. Ito pa pala isang difference, nakalimutan ko sabihin, no? So, dati kasi, pag nag-signal light ka, hindi mamamatay yung ilaw sa gilid. While ngayon, signal. Boom! Ang daming upgrades. Wala siyang tunog. Wala siyang tunog. Tapos yung ilaw niya, nag-off na yung white light para mas malakas yung ilaw ng signal light. Shoutout sa Punk Electric for the improvements. Let's go. Kabila, working? Yan na yung daytime running light. Okay, dito naman tayo sa ating isa bang artistang modelo. Bam! Motor Vagabond base, darling. Okay, sa mga nanonood at mga manonood mamaya pagkatapos ng live, quick comparison ng Motor Punk base or Punk Rider tsaka ng Motor Vagabond base. Sakto andito sa harap natin yung dalawang modelo. Ano mga pinagkaiba-iba? Magsimula tayo sa 3 basic specifications. Pareho na silang 48 volts, 15 ampere. So yung range or distance nila, pareho na lang rin makukuha nila around 50 kilometers. Top speed, mas mataas tong si Vagabond base, around 50 kph. Ito naman si Motor Punk base or Punk Rider is around 40 kph. So pwede natin sabihin mas matipid to sa kuryente. Isa pang malaking difference nila is yung bigat ng unit. Ito nasa 20 kilos lang to, ito nasa 25 kilos. Suspension, isa pang malaking difference ng suspension nila. Ito mas malambot kasi naka-spring type. Ito naman mas minimalist, mas matigas, pero mas stable sa high speed kasi naka-rubber type suspension. Okay? Yan yung malaking difference sila. Sa gulong, pareho silang 10 inches tubeless stars, not upgradable to 11 inches. Pareho silang naka-thumb throttle. Ito yung thumb throttle. Ito rin, pakita mo yung thumb throttle. Okay? Ito may NFC card para sa security. Ito meron tayong application access. Doon yung security niya, pwede nyo i-lock sa phone application. Ito, walang phone application. Okay? Yan yung malalaking differences sila. Dashboard, pareho silang may dashboard. Ito, integrated sa handlebar. While ito, nakalabas yung dashboard niya. Next difference is yung pole neto manibela, adjustable yung height. Ito hindi, naka-fix. So kung maglalagay ka ng seat dito, pwede mo i-adjust yung handlebar. Pag maglalagay ka ng seat dito at medyo mataas, pwede natin putulan yung handlebar. When it comes sa accessories natin, halos pareho lang sila ng compatibility. Side mirrors, phone holder, kiddie bar, bags, crash guard, acrylic deck, hard case, lahat pwede sa kanila. Yung brake nila, malaking difference. So ito naka-mechanical disc brakes, mas malakas pero mas mataas yung maintenance versus dito sa drum brakes, mas mahina pero mas long life. Ito upgradable sa hydraulic brakes. Yung sa Vagabond natin, mas malakas lalo yon pero mas mataas yung maintenance versus dito nga, sa drum brakes. Isa pang malaking difference, bago ko i-end yung comparison video, is yung style. Mas gusto nyo ba yung minimalist futuristic style? O gusto nyo mas rugged style? Mas barako style? Mas macho style? Pareho naman sila ng size eh. Okay? Doc, ano nga natin? Nabantin natin konti ah. Wait lang. Ayan oh. Pareho lang sila ng size. Isa bang noticeable difference is si Vagabond base, mas mataas yung ground clearance. Alright? Pero sa size-wise, pareho lang. So, kung isasakay nyo sa kotse, pareho lang yan. So, malaking factor dyan yung style. Kasi since malapit lang presyo nila, feeling ko isa yun sa magiging deciding factor kung ano mas type nyo. O sige, tatanungin kita, Doc. Malapit ka dito. Ano mas gusto mo? Itsura lang. Itsura lang, pagbabasehan. Doon tayo sa futuristic. Futuristic. Okay. Ikaw, lumapit ka dito. Oh, ikaw, papapiliin ka. Ano mas trip mong itsura? Yung ito, medyo macho. Di ba? So, iba-iba kasi yan eh. Iba gusto mas ganito, minimalist, parang Tesla, Cybertruck. Ito, medyo Transformers. Naintindihan nyo? Specs and speed, halos pareho lang sila lahat. Okay?
So closing tayo with the comparison video ng Vagabond base and Punk base. So ang dami rin naman kasi nilang specific differences. Pero ito lang naman yung pinakamababayo. Kung gusto nyo ng lower maintenance, ito, si Punk base. Pero kung gusto nyo mas malakas yung top speed, mas malakas yung brakes, mas maganda yung suspension, pero higher maintenance, doon na tayo sa reality, Vagabond base. Okay? So yun yung final advice ko sa mga bibili. Pero nasa inyo pa rin naman yan. Beautiful makinarya pa rin naman yan. Parehong rainproof, parehong reliable. Okay, a bit away. Thank you for watching the video. Nagbebenta kami dito ng electric scooters, unicycles, and bicycles. Brand new and used. Meron dito sa Motor EVP. Nagre-repair din kami ng mga units. Kung gusto nyo bumisita, address and contact number andyan sa screen. Message nyo na kami. A bit away.